Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong Mirage na ginagawa, taxi mga bossing. Okay, so yung mga taxi natin na Mirage, alam nyo na kung anong problema nito pag tanghaling tapat. Lalo na mga bossing dahil ang ating Mirage hindi naman kagaya ng ating mga Grab na merong mga tent, no? Magkaiba sila ng kumbaga pwedeng lagyan saka hindi pwedeng lagyan ng tent. So mas maganda pa nga yung Grab natin dahil naka-tent sila. Etong ating Mirage mga bossing, yun ang reklamo ng ating kliyente. Wala nang lamig pag nakababad ng matagal, no? Na-detect namin kanina mga bossing, mataas kasi yung reading eh. Ba't may singaw to? Dapat pinalitan mo ng ano. Kuha nga natin reading. Mga boss, ito yung kanyang reading ngayon. Ang problema natin yung kanyang compressor, pumapalag-palag na. Ang kanyang high side ngayon, 175. So kasi kaya start lang din. Nandito tayo sa loob ng ating shop. Ito kalaban namin dito. Tingnan natin kung pagka nagawa namin yung system, kung kakalma pa tong compressor niya. Pagka hindi, pati compressor niya, magkakaroon din tayo ng pagpalit niyan kung sakali. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa kanyang compressor mamaya. Masyado kasi malikot masyado yung kamay. Talaga namang malikot ang mga kamay, ano mga boss. Pero yung kanyang low side talaga mapalag. Check natin yung lamig. May lamig to daw sa umaga, gabi, tapos tanghali wala na. Saka mahina rin yung buga ng hangin mga boss. Pinasilip din natin ng ating endoscopy, masyadong malumot na o sipon-sipon na daw. So kaya ang in-offer natin dito mga bossing, i-convert natin to ng condenser, yung mas malaking condenser na ginagawa natin sa Mirage. Ipa-flushing natin, ibababa natin yung evaporator natin. Then may reading lamig na mong nakuha mga bossing, nasa 20 lang. Naka number 3, wala pang hangin na lumalabas. Kahit naka number 4 na, wala pa rin. Sobrang hina ng hangin. Hindi talaga uubra to. Okay, so mamaya tingnan natin kung ano makukuha natin maganda rito sa ating Mirage na to sa mga gagawin namin na trabaho, no? Kalaban nga, kaya sinasabi ko, walang tent. So pag uminit na tong dashboard, wala na. Tapos ganito pa kahina ang lamig, ganito kahina ang hangin. Magmumurahan na kayo ng pasahero nyo rito pag ganito. Okay mga bossing, tingnan natin mamaya pagka natapos natin doon sa ating setup na in-offer sa kanya kung ano makukuha nating reading sa kalamig. Okay, patayin na natin. 20 lang eh. Mga boss, may dalawang pan na rin siya nakalagay, no? Pero yung condenser niya, kurig pa yan, luma. So yan yung papalitan natin dyan. Yung dalawang condenser pan, malamang ibabalik din natin yan para masigurado, no? Pero papalitan natin ng condenser. Okay mga bossing, wag naman sana yung ating evaporator ay sumobran dahil madumi. Wag naman sanang may butas, no? Para hindi tayo madagdagan ng gaso syempre. Pero malalaman na natin yan pag na-pull out na natin. Okay, tanggal dashboard din naman to. Okay, ito cabin filter niya, sobrang dumi. Kailangan palitan din to. O linisan na lang. Mga bossing, tingnan nyo yung kanyang evaporator. So isa rin yan sa mga problema kung bakit ihina rin yung response ng buga ng hangin. Kasi kanina tinesting natin number 3, number 4 wala na eh. Hindi na makahinga. Papalinis natin to, tapos papa-flushing natin. Huwag lang may lalabas na singaw. Yun ang kalaban. Sana wala. Tayo na nanalangin na wala para at least hindi na madagdagan ng costing yung ating kliyente. Orig pa ba? Orig pa to mga bossing eh. May barcode pa ng original eh. Ngayon na itsura kahit may cabin filter. So pag mga taxi talaga, ang naisasuggest at mai-advise pa natin, mag-monitor ng ating cabin filter para hindi naman ganyan kadumi ang maging problema ng ating evaporator. Mga bossing, hindi na natin siya lalagyan ng chemical, no? Para at least hindi lalo maubos yung ating aluminum. Tsagain na lang muna natin sa tubig lang. Tapos sabon. Kasi pag dinagdagan natin ng panlinis yan, baka mabakbak pa ng tuluyan.
Mga boss, nakapag-load na tayo ng Freon dito sa ating Mirage. Okay, yung ating naman 55 kanina, bumaba na ng 30. Pero yung ating gauge, ganun pa rin, gumagalaw pa rin, no? Gumanda lang yung circulate, gumanda lang din yung takbo ng refrigerant natin, pero yung compressor natin meron ng tama yung pinakaloob niya. Hindi lang siya umiingay ngayon, pero meron na. Yung ating high side, okay lang din naman yan eh. Wala pang 180. Ayan na nakuha ang reading. Malaki na mga improvement. Tingnan na natin lamig sa loob. Pangit ng low side, oh. Mga bossing, testing tayo ng lamig, no? Pero hindi tayo komportable doon sa ating compressor. So, tingnan natin kung ano makukuha natin lamig. Kanina nakakuha tayo dito ng 20. Ngayon, nakapagpababa tayo ng malapit naman siya mag 13. Pero hindi ganun kaganda, ano? So, hindi pa rin yun yung gusto nating lamig na makukuha. Pero, hindi natin siya maibibigay ng ganun kaganda dahil unang-una, yung compressor may issue. Tapos, yung thermostat niya mga bossing, convert ng rotary. Ang problema, hindi siya eksakto doon sa ating RPM dahil yun yung mga nangyayari. Pati pan, hindi siya sumasabay pag nag-automatic. Nag-off yung ating aircon pero yung kanyang pan, hindi siya sumasabay na mag-off din. Kaya pati yung minor niya, na kumbaga parang yung ating manual, nagtatrabaho siya sa kanya na hindi nakasama sa module o hindi nakasama sa system ng ating wiring. Kasi kinakat off lang niya yung ating compressor pero yung iba hindi niya pinapatay. Kaya sabi namin kailangan maibalik sana sa original yung kanyang linya. Ngayon kung may problema yung pinakang module ng thermostat natin, yun ang kalaban, hindi natin siya maibabalik. Mga bossing, nakapagpababa lang tayo ng mga ganun, no? Pinakamababa natin na nakukuha na sa 13. Bumababa naman ng 12. Yun nga lang hindi dahil patay sindi rin yung compressor o nag-automatic dahil dun sa rotary type na kinabit nilang thermostat, no? Pero malaki ang pinagbago. Yung 55 sa labas na reading ng low side, ngayon naging 30. Yung ating 20 plus dito naging 13. So malaki pa rin yung pinagbago ng response ng lamig, pero hindi yan ang gusto natin, lalo na sa ganitong pampasada na wala namang tent. Ayan ang kalaban dyan mga boss. Pag tinutok mo na yan sa araw, naka-leather pa. Pag tinutok mo na yan sa araw tapos pinuno mo ng mga 4 na pasahero to, kaya doon nagkaroon ng problema yung compressor niya. Kaso hindi talaga pwedeng masabay-sabay mga bossing eh. Kung meron nga lang tayong stock, sabi ko nga sa ating kliyente, kung meron tayong stock doon na compressor, sasalpakan natin to kahit hindi na to palo na lang ang bayad eh. Marami nating ginagawa dito mga bossing, kaya nakikiusap nga tayo sa ating mga ads na nandyan na wag nyo skip. Kasi pagka nakakakuha tayo kay YouTube, bumibili tayo ng materialis na pwede nating mailagay sa iba na hindi muna mabayaran, no? Marami na nating ginagawang ganyan, no? Yung mga nagpagawa sa akin alam niyan o alam nila yan na ganun ang ginagawa natin, na pag kailangan palitan, ayaw ko na sana siyang ikabit ulit, at kailangan palitan na talaga. So ang problema nga pag walang budget, yun ang kalaban. Ngayon kung meron tayo, nagagawa natin yan, nasa pag-uusap lang din naman, no? Pero pagka wala kasi tayo mga bossing, ano lang tayo, humahango lang din tayo eh. So pagka wala tayong stock, wala talaga tayong mai-offer na, no? Kaya kung meron tayong maraming stock o magkakaroon tayo ng pondo, makakatulong tayo sa iba. At least man lang yung pagtulong natin kahit na, kaso may mga iba naman na sinasamantala tayo mga boss. Ang dami naman din hindi bumabalik, may mga balance, no? So dalawa eh, ang hirap maging mabait, mahirap din naman na hindi ka maging mabait. So paano, yun nga lang, nasa tao rin yan mga bossing. Kung kayo naman ay sa tingin nyo na tama naman kami, tama naman yung aming ginagawa, yung proseso nating ginagawa dito ay mahiya din naman at makonsensya naman tayo ng mga bossing. Kasi gusto natin makatulong, yun ang purpose talaga natin o yun ang goal natin, no? Hindi lang basta kumita. Kaya ngayon, kaya nga binibiyayaan tayo kahit papaano, meron tayong isang panibagong shop na bubuksan sa Floodway soon mga bossing. I-update namin kayo kung good na, no? Nililinis pa natin doon pero medyo maliit lang din, pero pwede na kaysa sa naman pumunta pa rito yung mga nandun sa lugar na yon. So less na sa traffic, less sa gaso sa gasolina.
O kaya dadamihan natin yan. So kakalat natin yung ating napag-umpisahan. So kailangan lang maging sumabay din lang yung aking mga tao, no? Kasi ang buhay ng aircon nasa gumagawa. Pag sablay ang gumagawa o walang malasakit, sablay din ang trabaho. Kaya dapat mag-umpisa ron sa magkaroon tayo ng malasakit sa kahit na anong bagay, mga bossing, no? Okay, ito lang may pagyayabang namin ngayon dito sa taxi na to. So nakaka-13 naman tayo, 12, pero hindi tayo nakapagbababa ng G's. Gusto natin lagi, gusto natin na makababa tayo ng G's hanggat maaari, para talagang kahit papano, kahit na laban mo siya sa tirik ng araw, talagang hindi siya malulusaw o hindi siya matatalo. Pero sa ngayon naman ton, malaking improvement naman, napakalaki ng improvement. Tsaka nangangagat naman, mga bossing, meron naman talaga, pero syempre may basihan tayo meron tayong kinukuhaan ng guide kung hanggang saan tayo nakakakuha ng lamig reading sa thermometer, mga bossing. Okay, ayun lang, mga boss. So try natin kung makakapagpaalam tayo sa ating kliyente. Tayo nahihiya kaya minsan pag hindi tayo nagpo-post ng mga ganitong sablay, no, na hindi nakukuha natin yung magandang reading, lamig. Pero ito yung realidad nung naging trabaho, o ito yung kinalabasan ng ating trabaho. Kaya ipopost pa rin natin yan para at least alam natin kung ano yung mga nangyari dito, no? O yun lang, mga bossing. Salamat sa inyo. At huwag nyong i-skip yung ads natin para at least medyo may madagdagan tayo ng mga ibang kababayan natin o kapwa natin na makatulong tayo. Okay? Automatic.